Carla, kanina nga sinabi natin nung binuksan natin ang ating programa na meron ng mga naproklamang party list organizations. 14. 14 party list organizations ang naproklama at isa doon ang Bayan Muna. Ito ay number 3 sa ating ranking. Kaya naman kasama natin ngayong umaga ang magiging representante ng Bayan Muna Party List sa Kongreso, si Representative Nery Colmenares. Magandang umaga. Magandang Carla, magandang umaga, JC. At of course, congratulations. Congratulations, Representative. Maraming salamat at nagpapasalamat din kami sa lahat ng Pilipino na sumuporta sa Bayan Muna nitong nakaraang eleksyon. Congressman, sa kasalukuyan ba, ilan na yung boto ng Bayan Muna at ilang percent na ito sa ating total votes? Well, almost 1 million votes na ang Bayan Muna at 3.45% or something na siya sa COMELEC tally, no? Pero hindi namin alam kasi yung total number of votes na natira pa, so hindi namin alam kung ilang percent na talaga siya in the end, no? But we're hoping na matapos na ito today, malaman na in lahat ng party list votes today at maproklama na, hindi lang kami na 2%ers ang demand ng Bayan Muna, pati yung mga lesser votes nang matapos na ang party list saga na ito at napakahaba na ito, maproklama na ngayon lahat ng nakaupo. Opo. Pero sir, kamusta naman yung election experience nyo this year as compared to yung previous election? Well, syempre, report naman yan sa media, medyo grabe ang vote buying, no? So sana masugpo. In fact, the COMELEC was forced to issue a resolution ng money ban para lang masugpo ang vote buying. Secondly, yung transmission nagka-problema, so dapat ungkatin din kung bakit may failure of transmission. Kung 23% of the votes hindi na transmit, so hanapan ng paraan na next election ang transmission mabilis. I mean, automation is supposed to be for speed. So kung speedy naman yung pagtanggap mo ng balota pero babagal yung transmission, nadi-defeat ang purpose. So we're hoping na these problems will be resolved next election para mabilis malaman ng taong bayan ang resulta ng eleksyon. Of course, bawat halalan is a learning experience rin. Yung mga nangyari ngayon, I'm sure they will be making a lot of adjustments about the para maiwasan na rin yung mga nangyari. Sana nga talagang maaral, tulad ng sabi ni Congressman, itong mga anomalies na ito, para matignan kung paano ito susolusyonan. Pero Congressman, ano nga ba yung naging campaign strategy naman ninyo nitong nakaraang eleksyon? Any difference from the previous elections? Well, ang strength kasi ng Bayan Muna, alam ng taong bayan na may eleksyon man o walang eleksyon, nandyan ang Bayan Muna. Hindi lang siya kapareho ng iba na matapos mong iboto, 3 taon mong hindi marinig, babalik mong eleksyon. So, Bayan Muna naman, may eleksyon o walang eleksyon, tumaas ang presyo ng gasolina, nandyan ang Bayan Muna. May abuso o may korupsyon, nandyan ang Bayan Muna. So, I think that's what we hammered during the election. Pangalawa, syempre, yung fact na marginalized ang Bayan Muna at ang mga nominado niya marginalized din. Hindi kami galing sa mayaman o mga mayayaman na mga nominado. So, we hammered on that kasi ang party list system is for the marginalized and underrepresented. 20% ng upuan sa Kongreso para sa party list. 80% para sa district congressmen. So, sabi namin, kung papasalihin mo yung 80% doon sa 20%, ba't ka pa nag-imbento ng party list? Pat 100% na lang pala maglabo-labo dyan. But that's not the intention of the Constitution. The Constitution believes na yung 20% para naman sa mahihirap. Yan, katiting na nga lang yan . So, wag nang pasalihin yung mayayaman dyan. So, that's what we hammered din na boses ito ng mahihirap, dapat ang iboto galing din sa mahihirap. Pero sir, ano naman po yung masasabi nyo na biggest challenge na hinarap ninyo sa pangangampanya? Well, ang biggest challenge palagi sa party list dahil napakaraming naglilipa ng party list groups na mayayaman, yung lack of resources namin. Kung pansinin nyo, isang TV ad, wala kaming naipakita as Bayan Muna. At sa advertisement, kahit sa radyo, hindi kami ganun kalakas kasi wala nang kaming pera . Hindi naman kami nangungurakot sa Kongreso, so we just don't have the resources. Yun ang biggest challenge. Yung second, syempre, yung maraming hindi nakakaalam ng party list.
Kaya we need to explain kung voters awareness muna kami, hindi kami makakampanya diretso kasi voters awareness. So talagang pahirapan yon. And in fact, nalilito sila, ay kung di ba congressman, kalaban yung congressman. Sabi namin hindi namin kalaban yung district congressman nyo, iba yun. Yung party list, iba rin yun. Dalawa ang congressman na iboto mo, isang district. All these things were challenges to us. And of course, there were threats and alam mo naman, nangyayari sa election, may mga harassment. But, so part na lang yan talaga ng buhay, kumbaga sa takbo sa election. We're glad that the people continue to support us and in fact our votes increased nitong nakaraang election. So we're happy for that support. Congressman, ngayong araw ang huling araw ng pag-file ng temporary restraining order, no, na pwede sa korte regarding the disqualified party list organizations. Ito po yung mga senior citizens party list, no, etc. Ano yung tingin ninyo sa issue na ito? Well, hindi ko alam ang 5-day kasi ang intindi ko, long before the election, almost weeks before the election, in-announce na ng COMELEC. So under the rules, you have 5 days from promulgation within which to file your appeal. Alright. So sabi namin kung na-promulgate na to long before the election, which means mga April pa lang, 5 days have already lapsed. But anyway, kung ako naman as a human rights lawyer, ayaw ko namang tanggalan ng due process rights yung mga whoever, no. So in this case, may disqualification sila like senior citizen. Hindi ko nabasa ang decision ng COMELEC, pero ang sabi ng COMELEC, may term sharing. So ang tingin ng COMELEC, pag nagti-term sharing ka, parang hindi ka real representative ng sektor mo. Nominee dapat binoboto ng convention, hindi yan bunga ng kontrata na nag-uusap ako muna ngayon. Ang pangalawa sigurong tiningnan ng COMELEC doon, yung ipapalit na congressman, asawa ng first nominee. So bali mag-asawa na silang sa Kongreso. So siguro yun ang dahilan ng COMELEC bakit dinisqualify ang senior citizen. Do they have the right to appeal? Of course, yes. Tanungin nila sa Korte Suprema, pwede bang mag-term sharing, mag-usap-usap yung mga congressman kung sinong papalit. Pwede bang asawa mong ipalit mo at uupo sa Kongreso. Yung mga ganong usapin, I guess, has to be with the Supreme Court and it's up for the Supreme Court to decide. But ang sinasabi lang naman namin, at kausap ko rin yung aming kulig sa senior citizen, alam mo, kung nandito ka rin sa side ng mga non-disqualified, you will file the same motion. Diba? Na natural yun na i-file mo na, i-proclaim na yung qualified and winning. And of course, kaysa sa mabinbin ang mga qualified and winning dahil naghihintay sila ng proklamasyon ng or ma-reverse ang decision dun sa mga na-disqualify. Sabi ko nga, wala ka pang narinig na governor o congressman na sasabihan ng COMELEC na huwag ka munang i-proclaim kasi baka ang kalaban mo mag-appeal pa Talaga ang normal, i-proclaim na muna siya at pag manalo ang appeal, di pa iupo na yung nanalo at tanggalin yung nakaupo. Okay. Pero sir, na-mention niyo po kanina na yung marginalized sector talaga ang binibigyan pansin ninyo. Yes. Pero merong ruling ngayon na hindi na kailangan marginalized ang nirepresenta ng party list. Kahit sino na pwede. What do you think about this? Well, mali ang Korte Suprema. I would know that because yung sinabi ko kanina, bakit pa mag-imbento ng party list kung ang pupunta rin pala doon yung anak ni congressman, anak ni yung mga mayayaman. Ngayon, naghihintayan mo na si tatay, hintayin mo na matapos ang 3 term bago papalit si anak. Pero with that ruling, pwedeng sumabay pala na si mami ay congresswoman ng Pampanga, ang anak party list representative naman. Sabay na sila simultaneous. So, I think the Supreme Court made a mistake there. And of course, there will be challenges to that decision. I was the one who filed the petition in 2000 to prohibit the rich and the powerful from joining the party list system. Nag-oral arguments pa yan sa Korte Suprema. Nanalo ang bayan muna doon. The Supreme Court agreed with us and said na dapat nga naman na underrepresented. At tingin namin, depensahan naman namin ang desisyon na yan. Kukunti na nga lang ang boses ng mahihirap, kukunin pa. Alam nyo, si Manny Pacquiao, napakagaling na boksingero yan. Pero pag pinasali mo naman sa lightweight division si Mike Tyson, ay talaga nga naman matatalo si Manny. Heavyweight champion yan si Mike Tyson. Ganon din sa eleksyon.
Pag sumama na yung mayayaman na grabe mag-advertisement, grabe yung resources, talagang yung persons with disabilities na mahirap lang na party list, talaga sila mananalo dyan. Kahit nga bayan muna na nandyan na kami, hirap na hirap kami. Kita nyo, ang boto naman namin hindi naman ganong kalakihan. So, I think very reasonable ang posisyon na ang party list, iwanan mo na yan sa mahirap para meron naman silang boses sa Kongreso. Hindi mo masabi na ang mayaman underrepresented, overrepresented nga yan eh. Kaya nga inimbento ang party list eh. So, I think the Supreme Court can still reverse its decision and I hope many of the justices will realize the folly of that decision. Okay, Congressman, diretso naman tayo sa inyong magiging termino. Ano ba yung mga legislation o mga bills na tututukan ng bayan muna ngayong Kongreso? Well, mayroon kaming mga same bills that we dagdag na 125 pesos na sa sweldo kada araw ng lahat ng workers, no? Genuine land reform. Pero yung isang very focused kami, itong pumasa sa House of Representatives, nadagdag na 2,000 piso sa pensyon ng lahat ng SSS pensioners. Pumasa sa House, naigiit ng bayan muna at sa tulong ng senior citizens, pumasa. Sa Senado naman ang laban nitong Kongreso na ito. Diyan ang isang tutok namin. Pangalawa, yung Independent Barangay Pension Fund na kung saan may pensyon ang lahat ng barangay officials mula kapitan, kagawad, secretary at treasurer, bigyan ng at least 50,000 pesos for every year of service. Isa rin yan sa tututukan namin. Siyempre, freedom of information law, tututukan din namin yon at iba pang mga makabuluhang batas sa ating bansa. Sir, nabasa rin po namin na meron rin kayong efforts na yung government dapat hindi bumibigay sa colonialism. Yes. Ano po yung efforts ninyo dito? Alam nyo, ang essence kasi ng bayan muna, ang message namin yun, ang pangalan namin yun, ang message namin at plataforma. Yung bayan means mamamayan at bansa. Doon naman sa bansa, tingin namin ang Pilipinas dapat i-assert ang kanyang sovereign foreigners. Kahit sino pa man yan na papasok sa teritoryo natin, China man yan, Taiwan man yan, o US man yan, hindi dapat independent tayo. So kami igigiit naman namin na ang territories ng Pilipinas, nationalism. Para naman, kaya tayo hindi talaga yumayaman as a country kasi palaging foreign investors, foreign countries ang may malaking influence and control. So sa amin dapat i-focus ng mamamayan at ng gobyerno ang pag-give ng preferential treatment sa Pilipino, whether Filipino businessmen yan or Filipino people or OFW sa abroad, dapat naman igiit ang rights ng mga Pilipino. Isa rin, Congressman, sa mga sinubukan ninyo ngayong eleksyon ay ang magpatakbo ng senador, no? Or senatorial candidate, Yes. si former Bayan Muna Representative Teddy Casino. Yes. Kumusta, Well, Congressman? si Teddy Casino, hindi pa tapos ang boto, may mga concerns pa siyempre sa mga untransmitted result, but sige, beyond that muna, si Teddy, siyempre, hindi the resource trap din, unlike other senatorial candidates, na grabe yung ewan ko kung may nakita kayong advertisement ni Teddy Casino, siguro baka once a week meron siya. Secondly, unlike other senatorial candidates na may helicopter, makabiyahe, si Teddy Casino talagang commercial flights ng PAL o kung ano pa mga airlines dyan. So, hirap talaga kami. Pero naniniwala kami na ang isang importanteng layunin para tumakbo is to deliver the message of new politics. The issue of dynasty, the issue of graft and corruption, the issue of abuse. At na-deliver ni Teddy Casino yon. Maraming bumoto sa kanya. In fact, yung tingin ko, more than 4 million na siya. Hopefully, makaabot siya ng 5 million. That's 4 to 5 million people naniniwala sa politics of change. Walang pera, walang sobrang binigay sa kanila, hindi naman binili ang boto nila, pero naniniwala sila na dapat magkaroon ng isang senador man lang na boses ng karaniwang tao doon sa Senado. So, we still thank them for all the support at the votes are not showing na mayroong si Teddy Casino, but it was a good fight and it was a fight worth fighting for, kumbaga, sa senatorial elections nito. Sir, just to wrap up our meron po ba kayong message para sa ating mga manonood? Well, nagpapasalamat kami pangunahin sa lahat ng sumuporta sa Bayan Muna at kay Teddy Casino. Ang sabi ko nga kanina, ang Bayan Muna, paniwala naman nating lahat,
may eleksyon man o walang eleksyon, nandyan naninilbihan sa taong bayan. We will live up to that promise at track record na namin yon. Marami pang mga gawing kontra-abuso, kontra-korupsyon na mga activities ang bayan muna. Kailangan namin ng support ng taong bayan. Sana naman tulong-tulong tayo sa aming mga advokasya para naman malutas natin o ma-alleviate natin ang kahirapan at ang problemang dinaranas natin ngayon. Maraming salamat, Congressman, at congratulations sa inyong pagkapanalo sa party list race. Maraming salamat din po. Yan po si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Sila po ay number 3 sa ating party list race.